Ngayong Agosto hanggang ikalawang araw ng Setyembre ang tinaguriang Ghost Month o Hungry Ghost Month. At ngayong linggo sinasabing nasa loob na tayo ng Ghost Month o ang pinaniniwalaang pinakamalakas na araw ng mga naturang elemento. May ilan din tayong suki na nakakakita o nakakaramdam ng mga di maipaliwanag na pangyayari. Ngayong gabi makakasama natin para siyasatin ang ilang katanungan tungkol sa mga multo o espiritu. Mga suki, hindi po ako nagpunta rito para makipag-away. Magandang gabi, Ed. Ed? Naku, nag-ghost na si Ed. Nag-ghost na Ed. Ed, magandang gabi, Ed. Nasa si Ed? Ay, pala si Ed. Ayun, si Ed. Ayan. Totoo ka bang Ed o ghost ka lamang ni Ed? Ako na po ito. Totoo na yan. Ed, base sa karanasan mo, may iba't ibang uri o klase ba ng multo? Totoo ba na mayroong mabait o mabuting multo? Marami pong klase ng multo na meron tayong tinatawag na interactive ghost. Ito yung mga multo ng mga yumao nating kamag-anak, mga lolo, lola. So ito yung palaging sa bahay, yung minsan maaamoy mo yung pabango nila, yung parang amoy ng damit na sinuot. So ito yung mga interactive ghosts. Meron din namang yung tinatawag nating poltergeist or noisy ghost. Ito yung mga mahilig kumatok, manggulo. Ito yung sinasabi na kaya ng magpagalaw ng bagay. Meron din tayong tinatawag na orb o yung nakikita lang na parang usok lang na ano. Kaya yung ectoplasm or ectomist. Pangkaraniwan, ito ano lang para siyang ulap na ano lang, bigla na lang makikita, bigla na lang dadaan. So, may mabait, depende po dun sa ano, syempre yung interactive ghost. Kung ano yung ugali nila na nabubuhay, usually yun lang din naman yung inuulit nila pag nagpaparamdam sila. Sa mga paranormal activity na ginagawa mo, Ed, may mga aparato ka raw na ginagamit. Ano-ano naman ang mga aparatong ito at para saan? Okay. Ano yan? Ang tawag nga dyan? Dowsing rod, ma'am. So actually yung dowsing rod po, originally, ginagamit daw to panghanap ng tubig, no? So, ng tubig. Pero as a psychic medium, nagagamit ito parang extension lang ng abilities. Kasi mahirap kasi na, especially kapag nasa media tayo, nasa ano, na magtuturo ka lang. So sabi mo nandoon. So ito yung nagbabalidate. Pero yan ba pwede gamitin ng kahit sino? Yes po. Oh. Subukan mo nga, Susan. Baka ituro ko si Ed. Okay. Ito naman po yung tinatawag natin na EMF meter. Ano tawag? EMF meter or EMX, ano yung extra? Electromagnetic meter po. So ito po yung sumusukat ng mga energies. No? Kasi ang ghost is made up of static energy, electricity, gano'n. Kaso, pag dito, kaganito sa studio, hindi siya applicable. Bakit hindi applicable sa Kasi marami po tayong mga naka-light na ilaw, mga camera. Dapat ba gagamitin mo yung pag madilim? Usually ginagamit doon sa lugar kung saan yung mga haunted, walang supply na. Saan nabibili yan, Ed? Meron ba sa Lazada niyan? Yes, meron po. EMF meter? Yes, actually ginagamit po yan sa sa mga construction minsan. Bakit? Anong ginagamit sa construction yan? Pag-detect po nung kunyari sa mga ganyan po, no, kung merong sa mga kuryente. Actually, nadidetect na po kasi yung mga kuryente. Kuryente. So, may ilaw, merong EMF sa gilid mo. Talaga. Ginagamit ko po yan kapag nasa area na kung saan wala talagang supply, wala talaga ano. So, doon mo malalaman na there is something. Ito naman parang transistor radio. Ano naman yan? Pag may coverage, pwede pakinggan yan? Ito naman yung coverage. Transistor yan, Susan. Parang radyo kasi. Ma'am Sus, ito naman po yung coverage na ginagamit kapag multo yung kausap mo. Nakikipag-usap dyan ng multo? Actually, ang tawag po dito ay spirit box. Spirit box? Kasi, sa'yo ba yan, Ed? Opo. Saan nabibili ang spirit box, Ed? Sa online? So far, Sa Lazada din meron naman din? Wala po. Wala. Hindi ko po nabili sa Lazada. Saan yan nabibili? Amazon, meron. Mahal ha? O paano naman tumatalab yung spirit box? Ito po kasi kagaya ng radio, no? Frequency, para tayong tuloy-tuloy na radio station, iba-iba. So, ang nangyayari, yung spirits po kasi, ginagamit nila yung frequency para makapasok yung boses So, maririnig mo dyan? Yes po. Ito naman, Ed, ano naman to? Ito naman po ay sage. Ito yung Sage. ginagamit natin para
to cleanse yung area. Para Para gagamitin niya. tanggalin yung mga negative energies. Di ba bawal sa PIDEA yan? Ay, hindi naman po. Eto, Ed, sa mga tahanan ng ating mga suki, ano ba ang mabisang pangontra o proteksyon sa multo? Okay. Yung iba po kasi, usually, pangkaraniwan, sinasabi nila salt, yung mga asin. Ito yung mga nasa bahay lang natin. Like for example, this one. Ano yan? Ito po ay hindi po tayo mag-aadobo. Di ba laurel yan? Opo. Laurel. Pero totoong laurel yan. Yes po. Para Ginagamit saan naman yan yung laurel? kasi pag pinauusok yan, sir, it Iba amoy? brings up positive vibes. So, with that, natataboy mo yung mga negative entities. Kaya pala mahal ang So, laurel. yung sage, ang katumbas nito sa atin, Kuya Kim, is yung sambong. Sambong? Yung patuyuin mo yung dahon ng dahon? sambong. Sinisindihan yan, mabango yan eh. Opo. So, yung scent nito, ito yung magbabago ng ambience, mag-aano siya ng Sapat yung negative, laurel. magtataboy ng negative, mag-a-adapt ng positivity dun sa lugar. So, yun ang reason kung bakit itong mga spirits, lumalayo din. Ano to, kandila? Yes. Para naman saan to? Yung purple candle naman po is parang simbolo kasi siya na malakas na kulay yung purple eh. So, parang you induce the color of the purple para i-light up yung buong bahay mo at maging positive yung Kailangan purple. yes. Hindi pwede Hindi white. pwedeng white or black. Pwede rin naman po. Pero in my case po, yun yung mas usual na ginagamit. Good. And this one is the Tibetan bowl. Ano naman yung Tibetan Saan yan, di ba? Yung Opo, ito yung pinatutulog naman. pinatutulog. Okay, so kasi dahil ang mga ghosts is made up of Tin. vibrations, so once na Pinin- pinatulog mo siya, sumasabog po sila. Ayan. So parang anong nangyayari? Alam Kumakalat. mo, marami pa kami mga tanong. Ang At dami very pa interesting natin. itong ating usapan. At salamat, Ed, yung mga pinaliwanag mo sa amin. Si Ed po, paranormal researcher. Ed Kaluwag, thank you so Maraming salamat po. much. Ed.